Tapos, eto, nag-complain siya sa akin about doon. Sabi ko sa kanya, well, mag-stop na lang si Jack ng yung anak ko ng soccer na yan, kung ganun palagi ang ginagawa mo sa akin. Which is, hindi ko naman ganun, baka kalaking kasalanan ang nagawa ko na, nakalimutan ko yung soccer training today, which is may time pa, kung talagang kugustuhin niya. Ay ngayon hindi, ganun na kaagad yung naani kong mga salita sa kanya. So sabi niya sa akin, nagbayad daw siya ng $300. Sabi ko, $300 lang? Ganun ka na mag-abuse sa akin? So sabi niya sa akin, pinagpapaguran ko ang pera ko. Yes, I know that. Naintindihan ko yon. Which is, obviously, siya ang magbabayad nun dahil siya ang may gusto mag-soccer yung bata. Which is, gusto din ng bata mag-soccer. So given na yun dahil tatay naman siya. So sabi ko sa kanya, kasi nagko-complain pa siya about he's been driving daw. He's the only one daw who's doing the driving for my son. Sabi ko, excuse me? Ano na lang pala yung ginagawa ko? Ako ang lahat. Sa kanya, ang custody namin is from 5 p.m. ng Friday, ibabalik niya lang yung anak ko ng 5 p.m. Saturday. Yun lang ang obligasyon niya. Nagko-complain na siya. Tapos, ang gagawin pa niya ngayon, sasabihan niya ako na ganun salita, ano na lang pala yung driving ko? Wala na lang. Ano na lang pala yung pag-asikaso ko sa anak ko? Wala na lang pala yun. Dahil sinasabi niya sa akin na tamad daw ako, sinasabi niya sa akin na hindi ako nagtatrabaho. Well, iisa-isahin ko talaga yun. Isabi sa inyo lahat ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Tapos, ganito, from Monday to Sunday, isang araw lang ako nagkakaroon ng time for myself na hindi ko asikasuhin yung anak ko dahil nandoon sa kanya. Which is, if possible, ayoko yon. Bilang nanay, mas gusto ko na nandito lang yung anak ko. Sa akin, ako nag-aalaga. Pero wala akong magagawa kasi meron kaming custody na sinusunod. Ako ang naglalaba. Ako ang nagtutupi ng mga damit ng anak ko. Ako ang nagluluto. Ako ang nagpapakain. Ako ang nag-aalaga pag may sakit yung anak ko. Ako ang naghatid sundo sa anak ko. Which is, nagda-drive ako ng 1 hour and 10 minutes paghatid lang sa anak ko. And another 1 hour and 10 minutes pauwi ako dahil sa anak ko pupunta after school na ma-drop off ko na siya. And another 1 hour and 10 minutes going back just to pick him up sa school. And another 1 hour and 10 minutes para umuwi kami dito sa bahay. And then, in between na nasa school yung anak ko, naglilinis ako. May puppies kaming 3. Inaalagaan ko yon. Aside from that, pumupunta ako ng shop, nagluluto ako, naglalaba ako, nagde-deliver ako sa mga store, nag-inventory ako sa ibang store, nagmi-meet up ako ng clients, nagpipicture ako ng mga paninda ko, nagpo-post ako ng mga paninda ko, lahat ginagawa ko, nagtitinda ako, meron ako small business, dahil yan ang source of income ko, para pagsabihan ako na sponging for a living ako. Ever since, yan palagi ginagawa niya sa akin. Yan palagi mga sinasabi niya sa akin, hindi ako nag-work. Yes, sasagutin ko yan. Kung bakit hindi ako nag-work. Pero before ko sabihin ang dahilan kung bakit hindi ako nag-work, sa lahat ng ginagawa ko, every single day, paggising ko ng umaga, 6 a.m. gising na kami. Para asikasuhin ko yung mga anak ko. Gawa ko ng baon, asikasuhin ko lahat, pati yung mga aso namin and everything. Yun ba? Hindi ba counted yun? I never complain. Dahil nanay ako eh. Kung bakit ako nagda-drive ng 1 hour and 10 minutes para ihatid yung anak ko. So every day, Monday to Friday, ilang hours ang dinadrive ko? 4 hours and 10, 20, 30, 40 minutes. So, almost 5 hours every day ang dinadrive ko. Meron pa akong trauma sa pag-drive dahil nagkaroon lang kami recently lang ng car accident.